A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. Now, realize that today, actually mga kapatid, ay huling linggo ng quarter na ito. Okay? And of course, ang focus natin sa first quarter ng taon ng 2026 ay working in you that which is well-pleasing in His sight. Kumbaga, sa ordinaryong Tagalog, no, ikinikilos sa inyo, no, ang mga bagay na kalugod-lugod sa kanyang harapan. Yan lang yan. Of course, sa buong taon na ito, mga kapatid, ang ating pinaka-theme ay Grace Mightily Working in 2026. At sa pamamagitan ng pagkilos ng biyaya ng Panginoon, ay nagkakaroon tayo ng ministry sa bawat isa. Kaya yan ang nangyari sa ating All Lighthouse Grand Homecoming. Subalit, hindi dapat lumagpas ang first quarter na ito na hindi natin naiintindihan yan. Lahat tayo. Hindi lang mula sa akin, mula sa mga pastors men o mga sentinels, kundi lahat ng bahagi ng Lighthouse. In fact, hindi lang sa Tatalon, kundi lahat ng nagtataglay ng pangalang Lighthouse at DNA ng Lighthouse. Okay? Kaya ito'y pinagyayaman natin sa bawat isa. Kaya itong to the praise of the glory of His grace. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng biyaya niya sa atin, nakikita ang pagkilos ng ating Panginoon. You realize that? Okay. Kaya ang title ng mensahe ko sa umagang ito ay Working in You that which is well-pleasing in His sight. Anong ibig sabihin yan? Ito yan. God working or equipping by His grace, no? So that His people may do that which is well-pleasing in His sight. Ibig sabihin, yung working in you, ang ibig sabihin yan, God equips us by His grace. You understand? Kasi, nasaan ba yung biyaya niya? Nasa atin eh. Sapagkat na kay Kristo ang kapuspusan ng kanyang biyaya, si Kristo yung nasa atin. At siya ang pinakaulo ng gawain na ito. You understand? Kaya dapat mga kapatid, naunawaan natin yan at hindi lang natin alam ang biyaya niya, kundi daman natin. Okay? Daman natin. Alam nyo, sa maraming mga circles, para bang ang biyaya ng Panginoon, parang commodity lang na tinatanggap. No, it's not. The grace of God in us is actually His working in us. Amen ba? Okay. And so, our text. In Hebrews 13:20-21, now the God of peace, that brought again from the dead our Lord Jesus. Incidentally, itong linggong ito ay Palm Sunday, di ba? May mga palaspas ba kayo? Wala kayong dala. Oh. And next Sunday would be Resurrection Sunday. Okay, di ba? Ibig sabihin, yung buong mundo, magseselebra na naman ng pagkabangon muli ng Panginoon mula sa mga patay. Pero ano bang significance nun? Mga kapatid, hindi taon-taon namamatay ang Panginoon at taon-taon nabubuhay. Minsan lang siyang namatay at forever siyang buhay at nagbibigay ng buhay sa lahat ng sa Kanya sumasampalataya. Amen? So that great shepherd of the sheep through the blood of the everlasting covenant. Ano ang pinakadakilang ginawa ng Diyos nang siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo? Siya ba nag-display lang doon? Para bang pwede siyang tumanggap ng FAMAS award? Hindi. Siya nagbuhos ng kanyang dugo.
Ano ang significance ng pagkakabuhos ng kanyang dugo? Para ang ating mga kasalanan ay mahugasan. You realize that? Okay. So, lahat ng ating dapat na pagtitiis, no? Lahat ng ating kaparusahan at ang ating kamatayan ay inako niya. He bore our sins in His own body on the cross. Tama? At ang lahat ng ating mga kasalanan ay hinugasan ng kanyang dalisay na dugo. Yun ang pangalawa. At namatay siya for us. Okay? He took our death. Subalit hindi siya nanatiling patay. Nabuhay siya upang siya ang maging buhay nating lahat. Yan ang tatlong bagay na sa atin ay ginampanan ng Panginoon when He redeemed us. Amen? Okay. So, with all these things, anong gagawin niya? Mga kapatid, kung walang magiging resulta, ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, drama lang yun. Pero hindi drama yun. So that by all these, ang sabi, make you perfect. Perfect in what? Ha? Ibig sabihin, mga kapatid, may gamit yung pagiging perfect. Perfect in every good work. Every good work. Anong every good work? Every good work to do His will. Amen? At ito na yan, no? Working in you that which is well-pleasing in His sight. Through Jesus Christ. Wala nang iba. Siya lamang. Okay? To whom be glory forever and ever. Amen. Kaya mahalagang maintindihan natin ito. Okay? Yan lang muna, palagay ko ang ibahagi natin ngayon sa ating titulo. And Heavenly Father, thank you all so much that, Lord, today, we actually look back 1 month ago when we came together as Lighthouse Bible Baptist churches and even related ones. And we came together, Lord, and we were able to minister one to another, and simply because of your grace in us. And Heavenly Father, teach us, even today, Heavenly Father, make us indeed perfect in every good work, to do your will as you work in us, so that we may do what is well-pleasing in your sight, and everything through Jesus Christ, so that you will be pleased and be glorified forever and ever. This we pray in Jesus' name. Amen. Thank you. Please be seated, everyone. Kanina, sa ating LED, o Lighthouse Enrichment Development Class, ay nag-join tayo ng mga klase natin. At binahagi ko itong talatang ito. At mga kapatid, kitang-kita itong nangyari at naging totoo when the all go at 50 happened. Balikan natin, 1 John chapter 3 and verse 22. Ano nakalagay? Whatsoever we ask. Ang sabi, we receive of Him. Kung baga, anuman ang ating hinihiling, ay tinatanggap natin mula sa Kanya. Bakit? Dahil simple ba'y humihingi lang tayo? At dumadalangin lang tayo? Alam niyo, lahat ng nagke-claim ng pananampalataya ni Kristo, lahat naman nananalangin. Correct? Lahat ng ating gustong matanggap, dinadalangin natin yan. Palagi tayo may kahilingan sa ating Panginoon. But the question is this, does God give to us what we ask for simply because we pray? Ganun ba yun? Mga kapatid, we do not simply pray. Why? Sapagkat mas may alam tayo na ginagawa than just praying. Yes, the Bible says, pray without ceasing. Okay? Lahat naman tayo humihiling. Kahit yung mga bata, ang daming hinihiling. Di ba?
Pero tayo bang mga magulang, nagbibigay lang ba tayo sa mga bata dahil humihiling sila? Have you ever thought about that? Okay? Kayong mga, siguro, mga superiors kayo sa inyong mga respective na mga businesses, mga opisina, meron kayong mga subordinates, meron kayong mga empleyado. Kayo ba ay nagbibigay sa kanila ng mga bagay simply because they ask? Or do they actually need to ask? Amen? In fact, tayong mga nasa business, alam naman natin ang kalakaran sa industriya. Correct? Pinag-aaralan natin kung ano ang standard sa industriya. Kahit yung mga minimum wage, alam naman natin yan kayong mga nagbi-business, hindi ba? Okay? At kahit na yung mga magtataas ka at magpo-promote ka, mag-a-adjust ka ng salary, alam mo naman kung ano ang dapat at anong karapat-dapat. Correct? In fact, naglalatag tayo ng mga insentibo, mga incentives, mga benepisyo. Okay? So that our employees may look forward to something. In fact, maganda yung mga kumpanya na merong ganong inisyatibo. Tama ba? Oo. Minsan, meron tayo bang konsepto na kinakailangan lahat hilingin? But look at this. Whatsoever we ask, we receive of Him. Dito'y binibigay ang dahilan, because. Okay. Ano yon? One, because we keep His commandments. Okay? That's one. And two, because we do those things that are pleasing in His sight. Now, these are two things. Dalawang levels ito. Hindi ito isa lang. Okay? Now, alam niyo, dalawa ang covenant. No? Ang testamentong mayroon ng kanyang salita. Ang una, of course, is the old. Okay? At ikalawa is the new. Kahit sa presentasyon, mga kapatid, magkaiba yun. All that you can appreciate in the Old Testament ay mga commandments ng ating Panginoon. You understand? Ganon. Ibig sabihin, when you realize and study the law of Moses, abay mga kapatid, pag tinupad mo ang kautusan, ganon ang may kaakibat na pangako. Okay? Subalit in the New Testament, mga kapatid, we are faced with something that we all should realize. Una, that what the Lord Jesus Christ did was, He fulfilled all stipulations of the law. Okay? Naintindihan ba natin yan? Lahat ng dinidiman ng kautusan ay tinupad ng ating Panginoon to the letter. Walang kahit anuman na hindi niya tinupad. All the requirements of the righteousness of God according to the law was fulfilled by the Lord Jesus Christ. Amen? Okay. And then, hindi lang yan, na ang lahat ng sa Kanya'y sumampalataya, mga kapatid, ay in-apply sa kanila para bang ang lahat ng katuparan ng ginawa ng Panginoon patungkol sa kung paanong tutuparin ng kautusan ay tinupad ng Panginoon para sa lahat ng sa Kanya'y sumasampalataya. Okay? Kung kaya, tayo ay meron tayong justification. Because everything has been fulfilled for us. Okay? Are you listening? Napansin ko kasi kanina, wala kayong kalatoy-latoy. Oo. Makinig lang kayo ng gusto. Okay.
So, ganun eh. Kaya tayo mga kapatid, kapag ang kaligtasan ay nasa atin, ang kaligtasan yan ay wagas. Okay? Totoo. At ika nga'y to the max. Saved to the uttermost. Ang ating kaligtasan ay hindi tingi-tingi. Amen? Talagang buhos na ligtas. Kaya ngayon, is either you're saved or you're not saved at all. Ang ating kapatawaran ay gayon din. Okay? Na ang lahat ng nakay Kristo at sumampalataya sa Kanya ay pinatawad na sa lahat ng pagkakasala. At sa harap ng ating Panginoon, we are declared justified. Anong ibig sabihin ng justified? Eh di inaring ganap sa Tagalog. Ika nga para maintindihan mo na mas madali, ang ibig sabihin ng justified is just as if you have not sinned at all. Not because of the merit na pwede natin gawin, sapagkat wala tayong kahit anumang merit. Lahat ay ginampanan ni Kristo. Kaya ang dugong Kanyang ibinuhos ay ina-apply sa atin. Amen? Okay. Kaya ang illustration niya nung araw, kapag mag-aalay ang saserdote o ang high priest, no, sa Panginoon nung araw, yung mga dugo ng mga alay ay iwiniwisik sa ibabaw ng takip ng Ark of the Covenant. Okay? Halimbawa, itong arko. Okay? Ang nasa loob ng Ark of the Covenant yung commandments, yung tablets, hindi ng Samsung, yung tablet ng kautusan. Andun yun. Okay? Now, kung kaya, dahil sa kautusan, ang bawat tao ay nagiging makasalanan. Kung wala yung kautusan, hindi tayo magiging makasalanan. Wala naman nakakatupad ng buong kautusan, kahit isa. If we actually violate one, we violate all. Amen? So, nariyan yung kautusan. Okay, anong ginagawa sa atin ng kautusan? Ginagawa tayo makasalanan. Kaya kung titingnan ng Panginoon, okay, ang tao, sa harap ng kautusan, we will all simply be sinners. Walang kapag-apag-asa. Ano ang hinaharap ng bawat makasalanan? Di kapahamakan. Correct? But then, just as how, itong mga alay nung araw, nag-aalay sila ng tupa, okay, ng baka, ganyan, yung dugo kinukuha at iwiniwisik sa cover or sa lid ng Ark of the Covenant. Ito yung malaking arko. Okay? Yung buong takip noon, wiwisikan ng high priest ng dugo. Lahat yun, wiwisikan ng high priest ng dugo. Okay? Ngayon, pag tumitingin ngayon ang Diyos sa kautusan, okay, at sa tao in the face of the law, okay, now, rather than seeing the law, ang nakikita ng Diyos yung katuwiran ni Kristo dahil sa kanyang dalisay na dugo. You understand? Kaya nako-cover tayo ng kanyang dugo. You understand? Dahil ang dugo'y dalisay at sa atin ay inialay, ang nakikita ng katuwiran ng Diyos ay ang dalisay na dugo ng kanyang bugtong na anak. Dahil diyan, tinuturing tayo mga kapatid na matuwid sa kanyang harapan. Hindi dahil sa ating sariling gawa, kundi dahil sa ginawa ni Kristo Jesus para sa atin. Maliwanag ba yon? Mga kapatid, hindi lahat nakakaunawa niyan. Kaya ang daming mga Kristyano na nagpipilit na maging matuwid. Pero hindi tayo matuwid sa harap ng Panginoon dahil sa matuwid na gawa natin. Sapagkat kahit tayo ay ligtas na,
baluktot pa rin tayo. Okay? Kung kaya, kahit tayo ay na kay Kristo na, abay, nagkakasala pa rin tayo araw-araw. But we confess our sins to God. At sinasabi ni 1 John, no? And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Ibig sabihin, the blood of Christ, okay, cleanses us from all sin, okay, once for all. At effective yan sa araw-araw. Do you realize this? Okay. Kaya, napakagandang tingnan yan. Ngayon, mga kapatid, but that is so far as what is given to us by God. Ano ibig sabihin yan? Lahat ng ito ay tinanggap natin sa Kanya. Okay? Well, God can be rendered, mga kapatid, na sa Kanya'y luwalhati because of what He has done. Pero, ito yung issue. Tayo na naging object ng kaligtasan, tayo na naging object ng kapatawaran, nakikinig ba kayo? Tayo na naging object ng lahat ng ginawa niya, wala pa tayong ginagawa sang-ayon sa Kanyang kaluwalhatian at tungo sa Kanyang kaluguran. Wala pa. Hindi gayon ang disenyo ng lahat ng ginawa ng Panginoon para sa atin. You realize this? Kaya gayon na lang ang emphasis natin bilang church. Okay? Hindi tayo yung mga nag-church para tumanggap lang ng pagpapala. Kundi church tayo para gawin natin ang lahat at bawat bagay na sa Kanya ay nagbibigay ng kaluguran at luwalhati. Bakit? Ginawa niya na ang lahat para sa atin. Amen? Kaya tayo, mga kapatid, hindi tayo church na mananalangin lang tayo. Kaya ang mga churches ngayon, ang laman, mga taong lumuluhod, walang ginawa kundi manalangin. At gumagawa ng mga bagay, ikay naglalakad pa ng paluhod para tanggapin ang hinihiling nila sa Panginoon. Do you realize this? Tayo hindi ganon. Sapagkat niligtas na tayo ng lubos. Pinatawad na tayo ng wagas. Amen? At ang lahat ay binigay sa atin upang tayo'y gumawa ng kalugod-lugod sa Kanya. Pero hindi tayo iniwan na tayo lang. What does He do? Ang sabi sa ating talatang binasa, He makes us perfect. Ito, make you. We do not make ourselves. He makes us. Amen? At kahit tayo, sabihin natin lahat ay meron na tayo, lahat ay pinagpala na tayo, pero we actually cannot make ourselves. For whatever we can make of ourselves, mga kapatid, they will all go to the drain. Okay? Kaya kinakailangan ang Diyos ang kumilos sa atin at sa ating kalooban. Amen ba? Kung kaya ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang Kanyang salita ay isinusulat sa ating mga puso. Hindi lang dinidinig natin at yun lang, kundi sa bawat dinig, sa bawat pakikinig, sa bawat pag-aaral, mga kapatid, ang nangyayari, ang Kanyang salita ay naisusulat sa ating mga puso at sa ating mga kalooban. Amen? Madaling mag-memorize. Pero ang pinakamaganda, mga kapatid, ay yung Kanyang salita ay nasusulat sa ating puso. Amen? Ang tanong, ano ba nakasulat sa puso mo? Ano bang nandiyan dyan? Okay? Ngayon, balikan natin ito.
Ang nangyari ng ating Olgo, mga kapatid, ay napakaganda. Nung magsimula tayo magplano sa gagawin natin, ang mga pinag-uusapan natin, we want to see the grace of God in everyone. Tama? Bawat isa, bawat miyembro, bata man o may edad. Tama, no? Okay. At kung may limitasyon, yung daloy ng ipakikita mong pagkilos, pupunuan ng iba. Tama? Okay. Pero kinakailangan, meron tayo lahat kasigasigan. Para yung daloy ng biyaya ng Panginoon ay makita, marinig, malasahan, at maramdaman. Palagay ko, mga kapatid, if we go back 1 month ago to what happened, totoo lahat yun. Amen? Oo. Alam niyo, hindi naman pwede na wala tayong suppliers. Siyempre, may supplier tayo ng pagkain. Napaka-challenging nga nun eh. Kasi nung una kami umupo, ang sabi, ilan po ang pakakainin? Ang pakakainin at least 3,000. Ha? 3,000? Oo. Nang anong pagkain? Well, merong snack sa yung Sabado, sa hapon, at merong dinner. Kinabukasan linggo, may snack sa umaga, at merong lunch. May snack sa hapon, may dinner sa gabi. 3 snacks at 3 meals. Okay? Ganun po. Anong mga oras yun? Yan. Sige. Sabi, Bishop, matindi po yung requirement. Hindi lang sa pagkain, kundi sa distribution ng pagkain. Kasi hindi ito pwede ng buffet. No? Kahit sabihin mong managed buffet. Di ba yung normal na buffet, kayo kukuha, di ba, ng pagkain. Yung managed buffet, sila ang susukat ng... kahit ilan po ang ating stations ng managed buffet, matagal po yun. Ano mangyayari? Mas maigi po, magbento tayo. Bento. Hindi bentot. Hindi, bento, yung ano tawag doon? Nakapack. Ayan. Okay, sige. Pero ganun pa rin po kahit medyo maghanda tayo nakapack dahil 3,000 po yung pakakainin, hindi po namin maaabot yung 3,000 sa 15 minutes. Anong kinakailangan? Tulungan niyo kami. Ay, walang problema. Marami tayong server. Ilang daan ang kailangan yung server? Ilang daan yung naging server? Ha? Mel, ilang daan yung naging server? Ha? 200! Pambihirang 200? Oo. Sabi pa kayo na, magdagsana kayo ng tao. Wala po kaming tao. Okay. Ministry naman mag-serve, di ba? Tama, no? Ayun. Di pambihira. Pag sinabi kong, okay, i-distribute ang pagkain. Yan, no? Dami. Ang alam ko ang sabi ng mga binibigyan ng pagkain, kakain na naman. Oo. Okay. Meron ba rito talagang kinain nyo lahat ng dinistribute sa inyo? Sinong kinain nyo lahat yung dinistribute sa inyo? Hindi nyo nakain lahat, ano? Tinabi ninyo, di ba? Kahit ako wala pambihira. Sobra-sobra naman pagkain niya. Pero ang maganda rito, yung daloy ng maglilingkod. Amen ba? Okay. Tapos kumuha tayo na magsusupply ng audio, video, pambihira, okay, ganyan. Pati yung stage, lahat. Mga professional naman yun. Pagdating natin doon, naging mga bagito sila. Bakit? Kasi yung lugar,
ng World Trade Center, hindi naman talaga tugma para mag-musical ka. Di ba? Tapos 500 choir, 200 orkestra, ang laki lang ng stage. Ano ba naman yan? Hirap na hirap sila. Okay. Kinakailangan pa nating turuan. Ayun na nangyari. Kaya, ando doon yung ating LoveNet. Kung pababayaan lang natin yung mga inupahan natin, kahit anong mahal niyan, wala, papalpak lahat. Kaya praise God for servers. Praise God for LoveNet. Palakpakan nyo nga sila, mga kapatid. Oo. Okay. Pagkatapos, sabi ko, magkakaroon tayo ng exhibit. Nagtaka sila, exhibit? Oo. I-exhibit natin ang ministries natin. Wow! Paano tayo mag-i-exhibit niyan? Bakit exhibit? Siyempre, World Trade Center is an exhibit center. Di may exhibit tayo. Paano gagawin natin? Di maglo-launch tayo, meron tayong ribbon cutting, tapos ganyan, ipaliliwanag. And then, magkakaroon tayo ng ministry winners. Ipaliliwanag ang bawat area ng ministry. Alam nyo, tuwan-tuwa ako dyan. Kung makikita niyo yung picture, mga kapatid, nagsusulat pa sila doon sa wall kung paanong gagawin. Kung makikita niyo yung mga comments, mga kapatid, you will really be encouraged. Ganito pala ang ministry. Daloy ng paglilingkod ng bawat isa, para sa bawat isa, at sa kaluguran ng Panginoon. Di ba? Hindi lang makikinig. Hindi lang manonood. Tama, ano? Okay. Pagkatapos, may choir. Paano mabubuin yung choir? Paano magpa-practice yun? Hindi ba? Malayo pa, nag-uusap na yung ating mga music directors kung anong kakantahin, paano magpa-practice. Kaya mga kapatid, nabuo lahat Amen? Lalo naman yung Lighthouse Theater Philippines. Ang hinihiling sa akin kinakailangan meron tayong, yung bang magpapalit ng, tawag doon? Ng costume. At mabilisan pa. Wala naman talagang dressing room doon. Di takpan na lang natin. Okay. Tapos lagyan ng hagdan para wala lang madadapa, para dire-diretso. Can you imagine? Iikot na ganyan. Pag akyat sa stage, iba na isuot. Hindi ba? Lahat na nangyari. Okay. Yun. Paano naman yung pupunta rito? Saan titira? Di ba? Saan tumira? Kung napunta kayo dito nung week na yon, hindi kayo makalakad dito across. Bakit? Puro banig dito Yung buong to. Hanggang doon sa taas. Ilang daan ba yung nandito, Edwin? 600? Ang natulog dito? Pambihira. Paanong gagawin? Ihahatid sila. Nakipag-arrange tayo. Lahat yan pagkilos, mga kapatid. Amen? Umupa pa tayo ng iba? Paano yung iba? Lahat yan. Yung organize. Kaya alam nyo, lahat ng ministries natin kumilos. Ano yan? Ministry of the Word, ministry of serving, ministry of equipping, ministry of lifting up, ministry of supplying, lalo na, pambihira. Mamayang hapon, may report ang ating finance. Magkano ba ang ginastos natin? Pambihira. Nakaraos tayo? Paano nangyari yun? Kung titanan ninyo, kung magkano yung nalikom natin sa registration, kakapiranggot lang compared doon sa kabuuan. Do you realize that? Nung nire-report sa akin, nila Mili at nila Ray, yung ng lahat ng financials natin sabi ko, Panginoon, paano nangyari to? Andyan ba kayo? Pagkatapos, makita-kita natin lahat ng mga taong dumulog.
Di ba? Yung ating mga 50 years ago, pumirma sa ating charter, nagpuntahan sila. Okay? At yung mga comment nila, gayon na lang. At marami nag-comment, ganito pala ang biyaya ng Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, nalagpasan na natin, yung ang ginagawa lang magpipreach pagkatapos, magpo-forward, uuwi na. Nalagpasan na natin yun eh. It's a working of the grace of God in each and all. So, pinagmamalaki lang ba natin, save na tayo? Pupunta tayo ng langit? Kung yan lang iniisip nyo, wala pa sa kalahati yun. However great na tayo ligtas na. Sapagkat ito, because one, we keep His commandments. That's one. Two, we do those things that are pleasing in His sight. Anong ibig sabihin ng we keep His commandments? Ha? Yung commandments, mga kapatid, kabuuan yan nito because this whole book is the commandment. You understand? Anong ibig sabihin ng the commandment? Ang bawat kautusan ng ating Panginoon at lahat ng kautusan ay pagtuturo sa atin ng kanyang kalooban. Kapag may sinasabi ang Panginoon na command, ang kanyang sinasabi ay yung kanyang kalooban. Yung kanyang will. Do you understand? Hello? Kaya mga kapatid, ang tingin natin sa commandment ay hindi lang utos, kundi kalooban niya. Will. Sa Old Testament nung araw, commandment lang ang tawag, utos. Pero sa New Testament, kalooban. Okay? Will. Kaya sa atin mga kapatid, we do not look at God as simply giving commandments. What does He do? He makes us to know His will. Amen? Ganon din naman ang mga magulang natin nung araw. Nagsisimula tayo sa pagbibigay ng mga utos. Correct? Pero, kung utos lang ang ating tinitingnan, anong magiging ugali natin? Yung lahat ng inuutosan na magiging ugali, puro utos, puro utos, puro utos, puro utos. Ganun lang ang gagawin natin. Tama, no? Naalala ko yung aking sekretaryo nung araw sa Abesco eh. Ang bihira yan. Magtatago pa minsan. Asan ba si Eva? Eva, siyempre darating ako eh. Ang dami kong meeting buong araw, lalo pag Lunes. Iisipin mo eh, ang aming paglabas sa opisina, alas 6. Darating ako alas 5. Sa opisina ko. Pagpasok ko, Eva, wala si Eva. Si Eva, sir, nandyan po kanina lang eh. Ay, naku, yung babaeng yun, kung saan napupunta, pupunta ako mamaya nagtatago sa mesa, sa ilalim. Ba't nangynga ka? Ba't ko binagit yung pangalan? Oo, sir, uutos ka na naman kung kailan aalis na, saka ka puro utos, puro utos, puro utos. Ganun tayo eh. Tama, no? Kahit naman tayo mga bata nung araw, pag-uutusan ka ng magulang mo nung araw, sinabi ko, puro kami lalaki. Paggising sa umaga, kinakailangan, may gawin na Okay? Para ba ang dating, puro utos? Pero nung lumaki tayo, hindi na utos Alam na natin, naiintindihan na natin, ang kalooban niya. Kung anong gusto niya. Tama ba? Kaya tayo, hindi na nagko-complain sa Panginoon, puro utos. Sa lumang tipan yun. Pero sa bagong tipan, na-appreciate na natin ang kalooban ng Panginoon. Correct? But it is something when you actually know the will of God. But you cannot do anything to please Him. That's one more thing. Iba yung alam mo kung ano yung gusto niya. Pero wala kang kakayanan para gawin yung gusto niya. Correct? Kaya ito yung una, ito yung pangalawa.
Okay, anong pagkakaiba? When we trusted Christ, what happened? His Spirit came to us. Okay? So napasa atin, we have been indwelt by His Spirit. You understand? And because we have been indwelt by His Spirit, ang Espiritu ay hindi passive, kundi kinakausap tayo ng Espiritu upang gisingin tayo so that we would be made aware. Tama? Because it is the Spirit that quickens. Ginigising tayo. Tama? Pero, mga kapatid, hindi po lahat ng nagigising bumabangon sa kama. Tama, no? Gising lang. Pero pag gising ka, pero nakahilata ka pa, anong use mo? Wala. Si tatay nung araw, galit sa amin kapag matagal na kaming gising, nakahilata pa kami. Anong gagawin ng tatay ko? Bubuhusan ng tubig. Totoo yun. Kaya yung dalawang kapatid ko, ilang beses na buhusan yan. Ako hindi. Anyway. So, ganun eh. Bakit? Ang gusto ng Panginoon, hindi lang tayo gising, kundi gumawa tayo. Okay? The Spirit in us makes us to realize yung kanyang kalooban. Pero, ano yung elemento para tayo'y makagawa tungo sa kanyang kaluguran? Ano yun? Grace. That is the very purpose of grace. At minsan hindi natin maintindihan, may Espiritu na ba't may grace pa? And we need to understand the function and the operation of grace. So we do not simply claim, the Spirit is in me. Kundi, His grace is working in me. Now you understand. Kaya tayo mga kapatid, it is moot sa ating lahat na porke tayo na kay Kristo na, we have His Spirit. Correct? But, it is growth in us. It is maturity in us. So that the grace of God will work. So that we can do whatever is pleasing in His sight. Now, yun. Kaya ito, mga kapatid, no? Kaya yung title natin ganito, it is God working in you. We already have His Spirit. Amen? Ginigising tayo ng Spirit each time we come to the Word of God, we study the Word of God, ginigising tayo ng Espiritu upang magkaroon tayo ng awareness. That's knowledge. Amen? That's knowledge. Ginigising tayo. But it is actually the Spirit that makes us to do. That is wisdom. It is actually in understanding the operation of grace that wisdom comes to us. Amen? Kaya mga kapatid, binabago natin ang lahat ng ito kasi matagal na. Akala natin ang biyaya ng Panginoon, yung bang nagbigay sa atin ng lahat? Materially, physically, okay? Kahit na na-entitled tayo, nakatatanggap tayo ng lahat, kahit naman sabi ko, unsaved, nakakatanggap nun Tama? Pero yung unsaved, walang kaparaanan gumawa ng bagay na kalugod-lugod sa Panginoon. Kahit anong gawin nila. Kahit yung mga unsaved na philanthropy, kahit ibigay pa nila yung kanilang mga sarili. They cannot do anything that would please God. Why? Because they are outside of Christ. Wala silang grace Tama ba? So ngayon, naiintindihan natin ito. Kaya yung ating ginawa sa ating Olgo,
It's not something na, talaga, puntahan tayo, makakapasyal tayo and everything, makakapagkumustahan tayo, we will feel good. It's not just feeling good. It is doing good. Tama? This whole world would want to feel good. But in the face of all the challenges in this world, in the face of all conflicts in this world, what is the good that we can do that will please God? Kaya iyan mga kapatid, ang ating palaging itinuturo. You say, Pastor, iba na naman level ito. Hindi matagal ng level yan. That is actually the truth that have been in existence for so long. Because, ang sabi ng Bible, when the Lord Jesus Christ came, ang sabi ni John, we beheld His glory. The glory as of the only begotten of the Father. And His glory is this, that He is full of grace and truth. And of this fullness we have received grace for grace. You understand? Okay. For the law came by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. And for all you know, what the Lord Jesus Christ did. Bottom line, when He was here on earth, was to please the Father. Nananalangin siya doon sa Gethsemane. Ang sabi niya, let this cup pass from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Kaya, in many instances, nung ang Panginoon ay nabautismuhan, binautismuhan siya ni John the Baptist, and who fulfilled all righteousness. But what did God say? There was a voice from heaven that said, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Ganon din naman sa transfiguration ng Panginoon. Nagliwanag ang kanyang mukha. Nakita yan mismo ng 3 apostoles. And there was a voice that came from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye Him. Ang bottom line ng lahat is for us to please Him. And that all stems from the good that we do to please Him. Kaya mga kapatid, grace is enabling to do. Hindi enabling to have. This world will give us everything. You know, and palagay ko mga kapatid, lahat naman tayo, we are all enabled to have. Tama? But even if you have, that does not necessarily mean you can do. In fact, you can have all education. You can have all degrees. But that does not follow that you can do. Tama? Abay, marami akong empleyado nung araw eh. Nandun sa aking division. Ang sabi ko doon nung araw sa HR, ang kukunin mo lang yung top 20 ng mga eskwelahan. Abay, kinausap ako ng presidente, ang sabi sa akin, RA, ba't kukuha ka na magaling? Baka mas magaling pa sa atin yan. Hindi. Okay. Alam niyo, nung araw, mayroong nag-apply eh. Lahat, pambihira, lahat ng degree, mayroon siya, 2 degree. Oh. Sabi ko sa kanya, ano bang alam mong gawin? Lahat po! Lahat alam mong gawin. Oh. Under probation. Walang performance. Degree lang. Anong use? Tama ba? Ha? Kaya mga kapatid sa atin, hindi tayo believe sa meron lang claim na siya'y Kristiyano. Meron lang claim na siya'y anak ng Panginoon. Meron lang claim na siya'y may pananampalataya. Kung wala namang resulta. Tama ba? Yung iba, may alam namang gawin. Halang lang ang pagkakagawa. Di ganun din. You realize this? Ha? Alam niyo hindi lahat po ng mga doktor pare-pareho. Tama?
Lahat ba ng dentista pare-pareho? Hindi. Bakit hindi? Hindi magaling. Oo. Nung araw alam niyo ako, at sa totoo lang yung ngipin ko, sungki-sungki Kung nakita niyo ako nung araw, no, sungki-sungki ang ngipin ko. Merong isang dentista, sabi sa akin, Pastor, halika, lalagyan kita ng cosmetic na ngipin. Ano yun? Pagagwapuhin kita. Yeah. Ano gagawin mo dun sa ngipin kung sungki? Aalisin mo? Hindi! Papatungan ko lang ng cosmetic. Ang bihira. So, paano kanya? Hipokrito ako? Hindi! Para makangiti ka. Kaya magmula nun, nakangiti na ako palagi. Hindi na ako sinasabi, ngumiti ka, nakikita yung ngipin mo. Huwag kang, wow. Pag ngingiti ka, ngumiti ka ng lubos. Di ba? So, hindi pala lahat ng dentista pare-pareho. Lahat pa ng, mga mga cardiologist, hindi rin, Iba-iba Yung aking cardio, iba si doktor sabi ba naman sa akin Pastor, Bishop, ano bang exercise mo? Kailangan may exercise ka. Sabi ko, paminsan-minsan, nag-golf ako. Ay, wag! Nagtaka ako, Tony. Wag? Ano, ba't, Dok? Wag paminsan-minsan. Lagi ka mag-golf? Sabi ko, okay, ibang klase ito. Anyway, mga kapatid, pero kasama mga kapatid, sa biyayang binibigay sa atin ng Panginoon, it's not simply to please Him the way we want to please Him. Lalo pa naman tayo mga Pilipino. Parang nasa atin ang standard. Pwede na yan. Tama, Di ba? Pwede na yan. Pero, makukuha ba natin ang Panginoon sa pwede na yan? Ano palagay niya? Maiintindihan man ako ni Lord. Palagay niya. Baka ang sabihin sa atin ng Panginoon, Oy, matapos kong ibigay sa iyo lahat-lahat, and I did not even spare my own son, but delivered him up for you. Yan lang ang sasabihin mo sa akin? Pwede na yan. Ano yan? Grace din yun. Kaya ang sabi ni Peter, grow in grace and in the knowledge of His Son, Jesus Christ. Kaya mga kapatid, napakalalim nitong pag-aaral na ito. Amen ba? Kaya hindi natatapos ito, for so long as we are in this flesh, palaging dapat buhay ang mensaheng ito. Amen? Naobserbahan niyo, binasa natin yung James kanina. Introduction lang naman ako nito. Pero okay lang. Doon sa ating binasa kanina ng James, obserbahan niyo, from whence come wars and fightings among you? Mga kapatid, hindi lang ito sa gera ng Iran o US o Israel. Mga conflict ito bilang mga mananampalataya. Come they not hence, even from your lusts that war in your members? Tayo ba wala ng lust? Meron pa rin, di ba? Tama? Sabi sa akin Pastor, alam mo ba ibang klase na yung market ngayon? Nang alin? Lahat ng tao ngayon naghahanap ng electric vehicle. Natural lang naman yun. Agawan na ngayon. Mahaba na ang pila sa mga electric vehicle. Yung isang kaibigan ko, Eric, yung isang kilala natin na, Bishop, ipinarada ko na yung aking Land Cruiser na D8. Bakit? Ang mahal ng full tank, 7,000. O ano na lang, bibili ako ng electric. Ganyan. Talaga nagbabago Huwag mo sabihin hindi last yun. Okay? Kahit sabihin mo practical, last din yun Correct? Ye lust and have not. Ye kill and desire to have and cannot obtain. Ye fight and war
yet ye have not, because ye ask not. Ano? Because ye ask, and receive not, because ye ask amiss. Anong ibig sabihin ng ye ask amiss? That ye may consume it upon your lusts. Bottom line, what does this mean? Because when you ask, you actually ask not for things that will give God pleasure, but for your own pleasure. Correct? Therefore, you don't have it. And what results? You are and desire to have, but ye have not. Alam niyo, matagal na pinag-uusapan yung, Pastor, ano ba yung ibig sabihin ng you ask amiss? Ha? Meron pang sabing ganyan. Kasi pag hihingi ka sa Panginoon, magiging dapat diretso ka. Be specific. Alam niyo, nung araw, si tatay, mula nang maliliit kami, ang sasakyan ni tatay, scooter. Nagkaroon kami ng Prima, ng Lambretta. Ayun. Okay. Hanggang medyo nagkolehiyo na ako, nakalambreta kami. Isipin mo, Lambretta na araw ni tatay. Maliit ako. Ako yung nasa harapan. Kasi yung, merong ako maliit eh. Okay. Si Hernes, porque siya ay medyo maliit-liit lang. Maliit pala ako, medyo malaki-laki siya. Sa gitna siya ni tatay tsaka ni nanay. Si nanay, siyempre, nakaupo yun, nakaganon yun pag nakaupo eh. Tapos si Benny, siya yung nasa likod. Siya yung nakaupo ron sa may gulong. Sipin mo, 3 kaming bata, si nanay at si tatay. Ilang kami? 5 kami sa isang scooter. May mga picture pa kami, napunta kami ng Luneta. Ganon. Oo. Yun ang sasakyan namin. For so long. Pagkatapos, sabi ni Brother Hoagie, Ben, why don't you ask God for a car? Okay. Nagkaroon si tatay ng sasakyan. Ano yan? 1949 na Chevy. Sipin mo, ano ba yan? Mga 1972, 73, 74. Ang kanyang kotse, 1949. Ano yung itsura ng 1949 na Chevy? Parang yung kotse ni Manuel Quezon. Ayun. Sipin mo. Ganon. Parang namagang Beetle. Kung saan kami pupunta, hinahanapan kami ng patay. May patay ba rito? Ganyan. Si nanay naman, siyempre yung bintana nun, parang tangki eh. Yung maliit lang na ganyan. Uupo si nanay, siyempre maliit siya. Sabi niya ganyan, ano ba naman to, Bien? BI, ano ba naman to? Bakit? Wala akong nakikita rito kundi langit. Natawa-tawa lang kami. Anyway, bigay ng Panginoon to eh. Sabing ganyan eh. Kasi, nung ikaw ba nanalangin ka ng sasakyan, did you ask God for a specific car? No, I just asked the Lord for a car. Kaya yan ang binigay sa iyo. May sinisi pa yung Panginoon. Di ba? Hindi namin pinag-aaralan ng araw na ang kinakailangan, bigyan mo ng kaluguran ng Panginoon. Sa lahat ng gawa mo, sa lahat ng kilos mo, alamin mo kung anong kalooban niya at anong magagawa mo para sa kalulugod niya. Sapagkat pinakita ng Panginoon yan eh. At tinuturo sa atin dito. Ganon din tayo mga churches. Tama? Andyan ba kayo? So, ibig sabihin, we empty ourselves of anything that before God He sees. Okay? Lalo na mga kapatid, you be careful of your friendship with the world. Bakit? Kasi
pag inopen natin yung ating mga kaisipan at ating puso at ating sarili sa kung anong kalakaran sa mundo, sasabay tayo sa kung ano ang gusto ng mundo. Tama ba? Yun ang standard eh. Oh. Kaya nga, grace. Pero isipin natin that God gives grace. But how does He give grace? He gives grace to the humble. What does humility mean? It means you are not for your own pleasure. You are not for yourself. You are for the pleasure of God. Kaya submit yourselves therefore to God. Resist the devil. Alam nyo, when the Bible says resist the devil, hindi ito yung resist yung physical na bagay, resist. No. Resist lahat ng kaisipan, influence, lahat ng inihahatid sa atin. And He will flee from you. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hearts, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Be afflicted, and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. How? Grace. I will leave this at this. We'll continue later. Pero mga kapatid, as we move forward into our 50th period, let this thing be something that would propel us forward. Again, gising naman tayo sa lahat ng maaring conviction ng Espiritu. But is the grace of God manifested in us such that we are able to do the things that please Him? Ano kinakailangan? Then, let's be humble enough to admit that, Lord, I am actually full of self. I am full of the world. I am full of these concerns. While I pray for something, pero teka muna mga kapatid, when we pray for something, it's not material. Like joy. Panginoon, bigyan mo po ako ng kagalakan. You should remember this, that the Macedonian Christians did not have material prosperity, but they had joy. Amen? Peace. This world does not give peace. Marami mga tao ngayon, lahat ng may karangyaan, meron sila. Pero walang kapayapaan. Okay? Yan ang binibigay sa atin ng Panginoon. Over and above what this world gives and whatever material thing that we may have. Grace. Kaya, to the praise of the glory of His grace. Let's stand and pray. Dear Heavenly Father, thank you. Sa pamamagitan po, Panginoon, ng mensaheng ito, hindi nyo lang kami ginigising sa iyong katotohanan. Binibigyan niyo pa kami, Panginoon, ng bagay na maaari naming ikilos. Narito ang aming puso, ang aming kaisipan, ang aming buhay, ang aming mga lupang katawan. Binibilyan mo, Panginoon, sa Romans chapter 12 that we should present our bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God. If there is anything reasonable that we can do before you, ito, Panginoon, ang simulain. And be not conformed to this world, but we should have the renewing of our minds, that we may actually prove what is that good and acceptable and perfect will
of God. So let this truth be in our hearts. Lord, as we begin another period in our history as a church, make us to rise above all these things. Even as we face many things in this world, we are your people. It is you who made us. We come to you, dear God. Be pleased. Be glorified with our lives and with everything we do. As every head is bowed, every eye is closed. Thank you for watching The Pulpit. We hope you are blessed with the preaching of God's Word. The most important thing that we can share with you today is the salvation that only comes from the Lord Jesus Christ. You may be experiencing some challenges and difficulties in life at this very moment. The answer to all our problems is Jesus. I invite you now to pray and accept Jesus as your Lord and Savior. You can follow me in this prayer. Dear Jesus, I admit that I am a sinner. I believe that you died for my sins and that you shed your blood for my forgiveness. You rose from the dead to be my life. I now repent and sincerely ask for your forgiveness. Cleanse my heart from all sins. I now accept you as Savior and Lord of my life. And from this day forth, I put myself in you by faith. Be my hope as I live my life according to your will. Thank you for saving me. In Jesus' name I pray. Amen. The Bible says in 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. If you have prayed and accepted Christ as your Lord and Savior, let us know by sending us a message at the Lighthouse Bible Baptist Church Facebook page. We're broadcasting live every Sunday at 11 o'clock in the morning and 4 o'clock in the afternoon. Then Tuesday and Thursday at 7:30 in the evening. Do join us again on our next episode of The Pulpit.